Hello po, ako po si Karen Patino, taga Maragondon, Cavite. I was born and raised in a Christian family. Hanggang sa nagkatrabaho na ako, active pa rin ako sa mga ministry sa church, pero hindi pala naging buhay ang pagtanggap ko sa Panginoong Hesus. Meron pa ring emptiness sa aking puso. Dahil meron akong hinahanap, nagtry ako ng iba't ibang mga bagay at nag-meet ng iba't ibang mga tao. Nagkaroon ako ng office mate at naging very close kami sa isa't isa. Dumating yung point na naging deeper yung aming understanding hanggang pumasok kami sa isang intimate relationship. But the problem is, meron siyang ka-live-in partner at isang anak. Nang siya'y nasa ibang bansa, mas lumalim ang aming relationship hanggang sa umuwi siya sa Pilipinas, iniwan niya yung kanyang ka-live-in partner at anak at nagsama kami. Sa umpisa ng aming pagsasama, everything is okay. Ang saya-saya, smooth lang lahat. Wala namang problema hanggang sa dumating yung panahon na nagsimula na kaming magkaroon ng mga pagtatalo, pag-aaway. Tapos there's something in my heart na nagsasabi na mali yung aking ginagawa. Hanggang sa dumating yung point na grabe na yung stress ko, nagkasakit na rin ako physically dahil din sa matinding emotional torture na nararanasan ko. Pero wala pa rin, continue pa rin ako sa aking ginagawa. Meron pang mga pangyayari na yung family members nung ka-live-in partner nung ex-boyfriend ko, nagsasend sila sa akin ng mga threat, nagsasend sila sa akin ng mga messages na degrading, which is understandable naman, naintindihan ko naman sa part nila. Dahil nagsabay-sabay na yung mga sitwasyon, one time, dumating sa point na meron ng bumubulong sa akin na kunin ko na yung buhay ko. Pero mabilis lang, meron ding voice sa puso ko, hindi rin siya audible voice, pero merong something sa heart ko na nagsabi na, sino ka para kunin yung buhay mo? So, nung time na yon, there's that light na maliit na liwanag na nakapagpagising sa akin. Actually, meron pa rin kaming communication nung ex ko, pero malabo na talaga yung sitwasyon para sa aming dalawa. Hanggang sa dumating yung panahon na na-stop na yung aming communication. Yung heart ko talaga is sobrang down, sobrang lungkot na kahit sa panaginip ko, na nararamdaman ko yung matinding kalungkutan ng puso ko. Hanggang sa dumating yung point na salubong dito sa church, wala naman akong expectation, pero nung matapos yung salubong, papauwi ng bahay, there's something sa puso ko na nabunot. Yung matinding heaviness sa puso ko, pagdating ko ng bahay, as in nawala talaga siya hanggat hindi mo siya nararanasan. Parang ang hirap i-explain sa ibang tao. So ako as a person, talagang napatunayan ko na totoo talaga ang Diyos. Na ang hirap ipaliwanag pero totoo talaga siya. Na parang gusto kong sumigaw ng I am free. Yung time na yon, yun na pala yung magiging start ng pagbalik ko kay Lord. Yun na pala yung pagre-restore ng Lord sa aking buhay. Actually, nung mga panahon na yon, medyo nalulungkot-lungkot pa din ako kasi hindi naman talaga madali yung situation, tsaka hindi naman yun in an instant. Pero nag-decide ako sa sarili ko na stop na. At nag-seek talaga ako kay Lord na makilala siya, na mas lumalim pa yung relationship ko sa Kanya. Lalakad na ako sa kung ano yung buhay na gusto ng Diyos para sa akin. So doon ko naintindihan na yung repentance pala ay pagtalikod sa kasalanan at paglakad patungo sa Diyos. Naalala ko yung prayer ng lola ko noong kami mga bata pa, na maging kaluguran yung buhay namin sa Panginoon. Unfortunately, hindi ganun yung nangyari dahil sa aking nagdaang buhay. Pero doon ko nakita yung pagkilos ng Panginoon. Yung kahiyahiyang buhay na meron ako nung mga nakaraan, pinalitan ng Diyos ng confidence sa buhay, merong kalayaan, at pinanghawakan ko din yung salita ng Panginoon. Sa tulong at biyaya ng Diyos, kayang-kaya akong palayain ng Diyos sa matinding kahihiyan na nangyari sa aking nagdaang buhay. Actually, maraming tao yung nagsasabi sa akin na bakit ako daw kinukwento yung aking nagdaang buhay. Gusto kong i-share kung ano yung kayang gawin ng Diyos. Kaya palang i-transform ng Diyos from kahihiyan, from karimari-marim na buhay, into confidence
sa Panginoong Jesus na ang Diyos na sinasampalatayanan ko ay buhay at nagbabago ng buhay.